Isang magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid. Narito mong muli ang inyong kapatid na si Brother Hiner Mersene, isang mag-aaral po sa Adventist University of the Philippines. Nagbabahagi po sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, ang ating pong topiko na pag-aaralan ay tungkol po sa likas ng tao, na kung saan sa atin pong pag-aaral ay atin pong makakasalamuha ang iba't ibang katanungan na kung saan po ay ating magiging daan upang maunawaan natin ang topiko na atin pong pag-aaralan at atin pong aaralin sa gabing ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko po kayo para sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, sa gabing ito, kami po ay nagkakatipong muli, nag-aaral ng iyong banal salita. Nawa ang presensya ng Espiritu Santo ang patuloy na maranasan at huwag hayaan ang kaaway na umantala sa aming pong pag-aaral at naway magsilbing daan ito upang makita ng aking mga kaibigan at mga kapatid na manonood nito ang daan papunta sa langit na bayan at maging handa rin naman sila sa iyong kalawang pagparito. Ito po ang hiling at dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito po ang ilang mga katanungan, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ay atin pong makakasalamuha sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. Narito po ang unang katanungan. Ano ang orihinal na likas ng tao? Ano ang dahilan ng pagkakasala? Napakahalaga po sa atin na matuklasan kung ano po ba ang orihinal na likas ng tao nang tayo po ay lalangin ng ating Panginoong Diyos. Ikalawa po ay ano po ba ang naging dahilan ng pagkakasala ng tao at anong nangyari pagkatapos na pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Paano pumasok ang kasalanan? At napakahalaga pong matuklasan kung ano po ba ang kasalanan. Ano naman ang ginawa ni Kristo para bayaran o pagbayaran ang kabayaran ng kasalanan? May pag-asa pa ba o darating pa ba tayo sa punto na ang tao ay hindi na magkakasala? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sa aklat po ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakatala roon kung paano po nilang ng Panginoong Diyos ang tao. Ganito po ang sabi ng aklat ng Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7. Sabi ng Biblia ito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Napakalinaw po na sinasabi ng talata ng banal na kasulatan na tayo pong mga tao, ako, ikaw, at ang bawat isa na nakakita ng presentasyong ito, na tayo po, sabi ng banal na kasulatan, ay nilalang po ng Diyos ayon po sa kanyang sariling larawan at tayo po'y hiningahan ng hinga ng kanyang bibig upang tayo po'y maging kaluluwang may buhay. Sabi pa po ng Biblia ito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa salitang Hebreo po, yung sinasabi po ng talatang larawan, ang ibig sabihin po nito ay tselem, na kung saan ang ibig sabihin po sa wikang Ingles, ito po ay image. Sa salitang Tagalog ay larawan o hitsura. So, ibig sabihin na nalangin po ng Diyos ang tao, ayon po tayo sa hitsura o larawan ng Diyos. At sabi naman po ng kabuto na talata ay ayon sa ating wangis. Sa salitang Hebreo po, ito po ay tselemnu, na kung saan ang ibig sabihin po mga kaibigan, mga kapatid nito, ay tayo po ay ayon sa karakter o likas ng ating Panginoon. Alam po natin mga kaibigan, mga kapatid, na ang likas ng Diyos ay perpekto, banal, walang kapintasan. At sa pamamagitan po ng liwanag ng salita ng Diyos o ng Biblia, ay sinasabi po na tayo po ay nalang ng Diyos ayon sa kanyang perpekto, banal, walang kapintasan na likas. At sabi pa po ng Biblia ito, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. Sa wikang English po, sabi ng Biblia ito, it was perfect and very good. Nung tayo po ilangin ng Diyos, tayo po perfect at very good. Wala po tayong kapintasan, walang kalikuan, walang bahid ng kasamaan na matatagpuan sa mga tao nang siya ay lalangin ng Diyos. At sabi pa po ng aklat ng mga awit, Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 5 ito. Sabi po ng Biblia, ano nga ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos at pinaputungan mo siya ng kalwalhatian
at karangalan. Sabi po ng banal na kasulatan, kaibigan, kapatid, nang tayo po'y lalangin ng Panginoong Diyos, ay tayo po'y kaunting mababa lamang sa Kanya. So, ibig sabihin po, ang diferensya natin sa Diyos ay kaunti lamang. At sabi pa po ng Biblia, tayo po'y binigyan, ang sabi po ng talata, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Nang tayo po'y lalangin ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ang tao po'y mayroong pusang kaluwalhatian. Kumbaga, maaari natin sabihin sa ating wika ay, meron tayong maipagmamalaki. At sabi ng Biblia, mayroon tayong karangalan. Yan po ang pagkalalang sa atin ng Panginoon. Ngunit alam natin, ngayon bilang mga tao, wala tayong kaluwalhatian, wala tayong karangalan. Bakit po? Sapagkat ako, ikaw, at bawat sa atin ay makasalanan. At ang tanong ay, ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit niya nilang ang mga tao? Marami pong nagtatanong, mga kaibigan, mga kapatid, ano nga ba ang silbi ko sa mundong ito? Maraming nawawala ng pag-asa sa sanlibutan sapagkat hindi nila nauunawaan kung gaano ba sila kahalaga sa Panginoong Diyos. Ngunit ang tanong ay, ano nga ba ang layunin ng Panginoon kung bakit nilang niya ikaw at ako? Ganito ang sinasabi ng aklat ng Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10 at unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31. Sabi po ng Biblia ito, sapagkat tayo'y Kanyang gawa. Kanino raw po tayong gawa? Sa Panginoong Diyos, na nilalang kay Kristo Jesus. Unang layunin ng Panginoon, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng mga una upang siya nating lakaran. Ang una pong layunin ng Diyos kung bakit niya lang ang tao upang gumawa po ng mabuti. Tayo po itinakda ng Diyos upang lumakad sa katuwiran at hindi po sa kalikuan. Yun po ang unang layunin ng ating Panginoong Diyos kung bakit meron pong tao, merong ako, merong ikaw. At ang ikalaway ito, kaya gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Ang ikalawa pong layunin ng Panginoong Diyos kung bakit niya po nilalang ang tao, mga kaibigan, mga kapatid, ay para po magbigay kalwalhatian sa Kanya. Yun po ang pinakang layunin ng ating Panginoon. Una, upang gumawa ng mabuti na siya nating dapat lakaran o gawin. Ikalawa, upang tayo po'y magbigay kalwalhatian sa Kanya lamang, hindi po sa ganang ating sarili. At sinabi pa ng Panginoon na ito, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Kung atin pong papansinin, sinasabi po ng talata ng banal na kasulatan na nilalang ng Diyos ang tao noong ika-6 na araw sapagkat tayo po'y magiging tagapag-alaga at tagapag-ingat ng lahat ng nilalang ng Panginoong Diyos. Ang una pong layunin ay upang gumawa ng mabuti, ikalawa ay para magbigay kalwalhatian sa Kanya, at ikatlo ay maging katiwala niya. Sabi po ng Biblia, sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng kapangyarihan sa isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid. Sabi po ng talata ay alagaan at ingatan ang mga isda sa dagat, ang mga hayop sa lupa. Ang sabi po ng Biblia ay ating alagaan at ingatan, hindi po lagain. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan, nang nalangin po niya ang tao, sabi po ng banal na kasulatan. At sabi pa, iyong pinapagtaglay siya ng kapangyarihan sa gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakikita niyo po ba, kaibigan, kapatid, kung gaano kahalaga ang tao at ang kanyang likas nang siya po ay langin ng Panginoon? Tayo po'y katiwala ng Panginoon. Lahat po ng bagay ay inilagay ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Ibig sabihin, tayo po ang mayroong paghahari sa sanlibutan ito. Lahat ng kapangyarihan, kalwalhatian, karangalan ay ibinigay po sa atin ng Panginoon nang tayo po'y kanyang lalangin. At ang tanong, bakit nga ba ang tao ay nagkasala? May sinasabi po ang banal na kasulatan, kaibigan, kapatid. Sa aklat po ng Henesis, akin pong naisbasahin sa banal na kasulatan, ang sinasabi ng Panginoong Diyos patungkol po sa pagkahulog ng tao mula sa pamantayan ng Diyos patungo sa tinatawag na pagkakasala. Ganito po ang sinasabi ng aklat ng Henesis, Kapitulo 3, versikulo 1. Sabi po ng Biblia ito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop
sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa 5 punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Tatapos sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain iyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. At nang makita ng babae ang bunga ng punong kahoy, ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay ano po? Ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. Kung atin pong mapapansin, sinabi po ng Biblia kanina, unang talata ng banal na kasulatan, sinabi ng Diyos, huwag mo ebang hihipuin, huwag mong kakainin, ikay tiyak na mamamatay. Ngunit ang sabi po ng ahas, tunay na hindi ka mamamatay. At dahil sa pagnanais ni Eva ng katalinuhan, dahil sa pagnanais ni Eva ng kanyang dila o ng pagnanasa sa pagkain, ang sabi po ng Biblia, nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, sabi ng Biblia, pumitas siya ng bunga niya at anong kanyang ginawa? Kanya po itong kinain at pagkakain niya, anong pang kanyang ginawa? Binigyan pa niya ang kanyang asawa. Yun po ang tala ng banal na kasulatan. Malaking tunggalian po ang naganap sa isip ni Eva. Sabi ng Diyos, huwag mong hihipuin. Sabi ni Satanas, hindi ka mamatay kahit ka kumain yan. Ano pong kinalaman nito patungkol sa ating likas? Ano po ba ang tinatawag na kasalanan? Ganito po ang tala ng aklat ng Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Sabi ng Biblia, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sabi po ng Biblia, ang kasalanan raw po ay alin? Ang pagsalangsang sa kautusan. So, ibig sabihin, anumang bagay na sinabi ng Diyos at ating ginawa ng hindi kaayon ayon sa salita ng Panginoon, ito po'y isang pagkakasala. Sapagkat sabi ng Diyos ay huwag mong kakainin. Pero ano pong ginawa ni Eva? Kaayon po ba ng sinabi ng Panginoong Diyos? Hindi po, kundi bagkus ito'y kataliwas. Kaya po siya ay nahulog sa tinatawag na pagkakasala. Anumang bagay na hindi kalooban ng Diyos, anumang bagay na hindi kaayon ng salita ng Diyos, anumang bagay na hindi kaayon ng kautusan ng Diyos, at ito'y iyong ginawa, ito'y itinuturing ng Panginoong Diyos na isang pagkakasala. At sa talata pa rin ng banal na kasulatan sa aklat ng Henesis ay atin pong makikita kung paanong ang naging epekto ng kasalanan kay Eva at kay Adan. Sabi po sa talatang 8 ito ng Kapitulo 3, at narinig nila nung mag-asawa po ni Eva at ni Adan ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Kita po natin, kung ating pong papansining mainam ang talat ng banal na kasulatan, nakita po natin ang unang epekto ng pagkakasala sa unang mag-asawa. Sabi ng Panginoon Diyos kay Adan, Adan, kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy? Anong sagot po ni Adan? Inamin po ba niya ang kanyang kasalanan? Sabi po niya, ang babaeng iyong ibinigay sa akin. Hindi po sumagot si Adan ng, oo Panginoon, kinain ko. Hindi niya tinanggap ang kanyang pagkakamali. At nang si Eva ay tanungin ng Panginoong Diyos, babae, anong iyong itong ginawa? Sabi ni Eva, ang ahas ay dinaya ako.
Makikita mo, kaibigan, kapatid, kung paano napalitan ang likas ng tao. Dati ang tao po ay para sa mabubuting gawa. Ngunit kung atin pong papansinin, sila po'y sumasaksi sa di katotohanan, isang pagsisinungaling. Instead na tanggapin ang pagkakasala nila, ay itinuturo nila ang tao. Katulad po yan ng isang bata. At nakabasag halimbawa ang isang bata ng baso. At kapag nabasag ng isang baso, ang bata ng isang baso, sinabi ng nanay sa kanya, "Anak, bakit mo nabasag ang baso?" Ano pong sasabihin ng bata? "Si ate po." Ano sasabihin ni ate? "Ay, hindi po siya." Yan na po ang likas ng tao ngayon. Ang pagkakasala natin ay hindi po natin inaamin. Sa makatuwid bagay, iniisip nating tayo matuwid. Ayaw nating tayo maturingan na tayo mali. Yan po ang naging likas ng tao matapos po ang pagkakasala na siya naman po nating makikita sa pamamagitan ng liwanag ng banal na kasulatan. Sabi po ng talata kanina, sapagkat ang kasalanan po'y pagsalangsang sa kautusan. Since ang tao po ay sumalangsang sa kautusan, ano po ang sabi ng Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Alam ko, kaibigan, hindi mo itatanggi sa iyong sarili na ikaw ay nagkasala rin. Hindi ko alam kung anong pagkakasala ang iyong ginawa. Pero sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dati ang tao ay mayroong kaluwalhatian, ngunit dahil sa kasalanan o sa kalikuan na tinatawag o sa pagsalangsang sa kautusan, ay hindi po natin naabot ang pamantayan ng Panginoong Diyos. At sabi pa, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang lahat ng tao po ay nagkasala, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, so ibig sabihin ang bawat isa po sa atin sa mundong ito ay karapat-dapat sa tinatawag po na kamatayan. At atin pong aalamin kung ano pong naging epekto ng kasalanan sa unang mag-asawa hanggang sa atin pong kapanahunan. Ito po ang sabi ng aklat ng Isaias 59, versikulo 2. Sabi po ng Panginoon na ito, "Kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig." Kaibigan, dati ito ang Diyos. Ito ang tao. Magkadao palad sila. Ngunit dahil sa tinatawag na pagkakasala, ito ang Diyos, ito ang tao, ito ang kasalanan. Nagkaroon ng pagitan sa pagitan ng Diyos at ang tao. At ang tao po'y nahulog sa pamantayan ng Panginoon. Siya po ay napahiwalay ng dahil po sa tinatawag na pagkakasala. Kaya po ang nangyari nang ang tao po'y mapahiwalay sa Panginoon, sabi po ng awit 51, versikulo 5 ito, "Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina." Kung atin pong mapapansin, nasa tiyan pa lamang po ang bata, siya po ay meron na pong tinatawag na propensity o tendency na gumawa ng kasalanan once na siya ay maianak at magkaroon po ng pag-iisip. Yan na po ang tao. Yun po ang naging epekto ng kasalanan sa tao. Pagkapanganak ng tao at siya nagkaroon ng pag-iisip, magkaroon na siya ng kalayaang pumili. Ang kanya na pong hilig ay gumawa ng kasalanan o ng kalikuan, sapagkat ang kanya pong likas ay napalitan na. Ang dating perpekto, banal, walang kapintasan, walang kalikuan, ngayon ay isang makasalanang likas na. At ano po ba ang naging likas ng tao matapos po siyang magkasala? Ganito po ang sinabi ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 24 hanggang 32. Sabi po ng Biblia, ito na ang makasalanang likas ng tao ngayon. "Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanyang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan." Ano raw po ang tao na raw po ngayon? Mahalay. Yan na po ang tao ngayon. Ibinigay ng Diyos sa kahalayan dahil sa kanilang masamang pita upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Dati po ang tao nakatakdang gumawa ng mabuti. Ngunit dahil sa kasalanan, tayo po'y naging sinungaling na. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa niyalang kaysa lumalang. Dati po, ang tao na siya'y langin ng Diyos, siya po'y nagbibigay kaluwalhatian lamang sa kanyang manlalalang, sapagkat tayo po'y ginawa ng Panginoon upang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ngunit ang sabi po ng Biblia ngayon, matapos tayo mahulog sa pagkakasala, ay tayo po'y nagsisamba na saan? Sa nilalang, kaysa po sa lumalang sa atin. At sabi pa ng Biblia ito,
Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mamahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang kanilang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Nang nilalangin po ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden, ang nilalang lang po ng Panginoon ay Adam and Eve. Pero sa atin pong kapanahunan, hindi na po Adam and Eve ang nagsasama ngayon, kundi meron na pong Adam and Steve. Lalaki sa lalaki na po, sapagkat yun po ay epekto ng kasalanan. Dati, ang lalaki na in love lamang sa babae, pero ngayon, ang lalaki napapaibig na rin sa kapwa lalaki, at ang babae napapaibig na rin sa kapwa babae. Yan po ang epekto ng kasalanan, at yan na po ang likas ng tao, matapos po tayo mahulog mula sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. At sabi pa ng Biblia, at palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, inilagay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangarapat. Ang tao na po ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay ano po, mahalay na pong mag-isip. Yan na po ngayon ang tao. Makita ka lamang na may kasama ka, bagaman wala kayong ginagawang masama. Ano pong gagawin ng tao? Ikaw ay agad na kanyang pag-iisipan ng kalikuan o ng kasamaan. Hindi po nakapagtataka sapagkat tinuturo at sinasabi po ng Biblia na ang tao po matapos na mahulog sa pagkakasala ay napalitan na ang kanyang likas at siya po'y nahulog sa tinatawag na pagkamahalay ng pag-iisip. May tala pa po ang Biblia patungkol po sa likas ng tao. Ito po'y nakasulat sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 3. Sabi po ng Biblia ay ito, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Dati po ang tao nakasentro sa Diyos, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ngunit dahil napalitan ang likas natin, tayo po'y naging maibigin kanino? Sa ating sarili na. Laging akin, 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 ako, ay. Yan na po ang tao ngayon. Matapos po siyang mahulog sa pagkakasala. Sabi pa dito, maibigin sa salapi. Yan na po ang tao ngayon. Mayayabang, mga mapagmalaki, mga mapagtungayaw. Ibig sabihin, magaling magmura, malulutong. Daig pa yung popcorn na nilagay sa kawali kung tumunog. Talagang ang mga PI, ang mga TA, talagang malulutong. Yan na ang tao ngayon, mapagtungayaw, mga mapagmalaki. Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Kapag ikaw ay nakita na ikaw ay medyo formal ang damit at papunta ka sa simbahan, pagtatawanan ka. Hindi sila nalulugod sa kabanalan. Yan na po ang tao ngayon. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, daig pa yung leon, nagutom na gutom. Ang kanyang pag-uugali ay napalitan na. Dati, mapagpakumbaba, mapagmahal, ngunit ngayon ay mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Mas gusto nila ang kalikuan kaysa sa kabutihan. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Yan na po ang tao ngayon. Kaya pag ikaw ay magpatugtog ng mga kantang makasanlibutan tulad ng Gangnam Style, kahit hindi mo sila imbitahan, sila ay darating at sila ay sasayaw. Pero maghapon ka na mag-imbita para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kahit isa, hirap pang dumalo. Bakit? Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang tao'y maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. At sabi pa ng talatang 5 na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Kung tingnan mo, banal na banal, kung tingnan mo, bait na bait, pero wag ka, ang kalooban niya ay puno ng puot at galit. Yan na po ang tao ngayon. Naging mapagpakunwari na matapos siyang mahulog mula sa pamantayan ng Panginoong Diyos. At sabi pa po, nangapos po sila ng buong kalikuan
ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao. Ano po bang klase ng pagpatay ito? Ito po ba literal na pagsaksak, pagputol ng liig ng kapwa? Hindi po. Sabi ng Biblia, kapag ikinapuot sa iyong kapatid, ano po, ikaw raw ay mamamatay tao. Yan na po ang tao ngayon. Ng pagdaraya, ng kasamaan, mga mapag-upsala, mga mapanirang puri. Yan na po ang tao ngayon. Magaling silang sumira ng personalidad at ng identity ng kanilang kapwa. Yan na po ang tao matapos silang magkasala. Mga napupuot sa Diyos. Ayaw nilang sumimba. Mga manglalait. Ayan. Kumpulaan o laitin ng kanilang kapwa, walang pakundangan. Dinidegrade. Yan na po ang tao ngayon. Mga palalo. Mga mapagmapuri. Sasabihin pa yan, napakaganda ko ika. Napakasexy ko. O di kaya napakagwapo ko. Yan. Mga mapagmapuri. Mga mangangatha ng mga kasamaan, magaling sa tinatawag na chika minute, chismis, mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan. Ayan ang tao ngayon. Magsasabi sila sa iyo, promise, pero wag kat susuwayin din nila yan. Yan na po ang tao ngayon. Mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, ibig sabihin, alam rin nila ang kautusan ng Diyos, pero ang sabi dito, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Alam na nilang mali, pero kinukonsinti pa nila ang kanilang kapwa sa paggawa ng mali. Yan na po ang tao ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Nakikita niyo po ba ang likas ng tao sa inyong sarili? Nakikita ko po sa akin yon. Ngunit, hinayaan ba ng ating Panginoong Diyos ang tao na manatili sa likas na pagkamakasalanan? Ano ba ang ginawa ni Kristo na kanyang masumpungan na ang kanyang nilikhang perpekto ay nahulog mula sa kanyang pamantayan? Ganito po ang sinasabi ng aklat ng Isaiah 53, versikulo 5. Sabi ng Biblia, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog ng dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kaibigan, kapatid, yung hampas, yung palo, yung dura, yung kahihiyan, yung suntok, yung pagkasubasob na para sa akin at para sa iyo ay inangkin ng Panginoong Hesukristo nang dahil sa Kanyang pag-ibig sa akin at sa iyo. Sabi pa ng talata ito, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Sabi po kanina ng ating pag-aaral, ito ang Diyos, ito ang tao, magkadao palad sila. Ngunit nang dahil sa kasalanan, ito ang Diyos, ito ang tao, may kasalanan sa gitna, hindi sila nagtama. Ngunit dahil sa pag-ibig ni Kristo, ang sabi po ng Biblia, kundi pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin naman. Si Kristo po, giniba po ni Kristo yung nasa pagitan ng Diyos at ng tao. Giniba ni Kristo yung kasalanan upang ang Diyos at ang tao ay magkapanumbalik, muling magsama. At sabi po ng talata, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Posible lamang po, kaibigan, kapatid, na tayo po'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Posible lamang po, kaibigan, kapatid, na tayo po'y magiging kasundo ng Diyos kung tayo po ay lalapit sa ating pong Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, mga tagapanood, taga-subaybay ng mga panoorin ito sa gabing ito, ang Diyos po ay may panawagan sa inyo. Sabi po na aklat ng Mateo 5, versikulo 48 ito, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama na nasa langit na sakdal. Sa wikang English po ay ito, be ye therefore perfect as your Father in heaven who is perfect. Dati po ang tao, perpekto ang likas, nahulog sa pagkakasala. Ibinango ni Kristo. At ngayon po ang Diyos ay nananawagan sa akin at sa inyo na muling itaas ang pamantayan at tayo po'y bumalik sa tinatawag po na perfection of character o sa wikang Tagalog ay kasakdalan ng likas na nais po ng Panginoong Diyos
para sa atin. Sabi pa ng Hebreo 13:21, ay pakasakdalinawa niya kayo sa bawat mabuting gawa. Nais po ng Diyos na tayo muling maging sakdal. Saan po? Sa mabuting gawa, upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod o nagbibigay kalwalhatian sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ang nais po, kaibigan, kapatid ng Diyos, sa iyo at sa akin, muli po nating akyatin ang pamantayan ng Diyos sa pamagitan ng biyaya na nagliligtas na masusumpungan lamang sa Panginoon. Kung ikaw, kapatid, ay nakita mo ang iyong sarili, na ikaw ay makasalanan. Nakita mo na ikaw ay malayo sa Panginoon. Nakita mo na ikaw ay hindi dapat pumasok sa langit na bayan. Nakita mo na ikaw ay marumi. Ang Panginoon ay nananawagan sa iyo na iyong ibigay ang iyong sarili kay Kristo upang muling akyatin ang kasakdalan ng likas na nais niya para sa akin at sa iyo. Sa gabing ito, sa akin pong pagtatapos, ay nais kitang ipanalangin. Tayo'y manalangin. Dakilang Ama, narito ang aking kapatid. Kasama kong dumadaing sa iyo sa panalangin. Kilala mo siya na siya'y makasalanan. Kilala mo siya na siya'y mapangalon niya. Kilala mo siya na siya'y sinungaling. Kilala mo siya na siya'y mamamatay tao. Kilala mo siya na siya'y mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kilala mo siya na siya'y mapag-imbot. Kilala mo siya na siya ay mapanirang puri. Kilala mo siya na siya'y manglalait. Kilala mo siya bilang makasalanan. Ngunit sa gabing ito, dakilang Diyos. Ang aking kapatid na ito, nakasama ko sa panalangin, ay nagnanais na umakyat sa iyong pamantayan. Nagnanais na abutin ang kasakdalan ng likas sa tulong ni Kristo. Kaya ang aking dalangin, dakilang Diyos, na may patuloy niyang italaga ang kanyang buhay. Gayon rin naman ako, Panginoon, sa aking Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, kung dumating na ang iyong anak sa lupa, kami mahanda at isa sa salubong sa mga lapap ng langit. Maraming salamat sa pag-asa at sa pag-aaral ng banal na kasulatan na inilaan sa bawat isa. Ito po ang hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Kaibigan, salamat sa pagkataong iyong ibinigay. Muli, ito po si Brother Hiner Mersene, isang mag-aaral sa Adventist University of the Philippines. Nag-aanyaya sa iyo sa pag-aaral ng Biblia sa susunod na pagkataon. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos.